Bukod dun sa Japan, yung ibang mga bansa na kalapit natin, may ganito bang effort na ginagawa at tulad kay Pangulong Bongbong Marcos nakikipagkaalyado sa Amerika laban doon sa China o kahit anumang Walay. Bakit? O yun, ang bagong halal na presidente ng Indonesia, hindi man siya presidente pa, nagpunta na ng China. At ang sinabi niya, lalo pa niyang palalakasin ang samahan ng China at ng Indonesia. Ang Anwar Ibrahim, talagang sinabi niya, wala akong pakialam kung ayaw ng Amerika, pero kami magpapatuloy ng aming malapit na relasyon ng Malaysia at ang China. At siyempre, ang Singapore Prime Minister ang pinakadiretsyong nagsabi. Hindi ko maintindihan bakit gustong magkaroon ng gulo ng Pilipinas, ang paglalabanan ng gulo, kanilang teritoryo. Tapos siyempre, karamihan ng bansa, nakarating bansa natin na kasama natin sa ASEAN, yan ay talagang kaalyado ng China. Sino yan? Cambodia. O, diba? Myanmar, Laos. O, ang buhay nila nakasalalay talaga sa China. At siyempre, pati yung Vietnam na pinakamaingay pagdating sa South China Sea, sila naman ang pinakamalaking mga nakukuhang kapital galing sa China dahil may border nga sila at yung mga traditional na mga manufacturing industry talagang dinilipat na ng China doon sa Vietnam. At yan sana ang gusto kong mangyari na dito sa Pilipinas ilipat yung mga traditional industry dahil ngayon ang talagang binibigyan ng prioridad ng China ay yung mga high-tech industries. No? So tayo lang talaga ang sunod-sunuran sa mga Amerikano. At hindi naman ako nagtataka dahil tayo nga ay sinakop ng mga Amerikano at ang pananakop nila para maging matagumpay ay ginawa nila sa pamamagitan ng pananakop ng ating isipan. Kaya nga, apple tayo over mangga, diba? At ginamit ang ating public school. At tayo lang tuloy ngayon ang nagsasalita ng Ingles.